Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pwede ba natin ipikit ang ating mga mata, mga kapatid? O Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan ka sa lahat. Sa umagang ito, talastasin mo ang aming puso. Kung ito man, Panginoon ba, ay totoo sa iyong harapan o nagpapakunwari lamang. Sa umagang ito, Panginoon, we plead into your presence. Make us true, God. Keep us true, God. Haharap kami sa iyong kabanal-banalang trono, Panginoon. Dala-dala namin ang aming burden, ang kabigatan, hallelujah. Ang aming pong mga problema, hallelujah, ay amin pong ibibigay sa iyo ito. Upang nang sa gayon, O Diyos, sa aming paglibad sa lugar na ito, ay magana po ang aming pakiramdam, Panginoong Yesus. Lord, inaasahan po namin ang iyong masaganang pagkilos sa aming kalagitnaan na ibubuhos mo ang iyong banal na Espiritu Santo. Kumilos ka, O Diyos, ng may kalayaan. Punan mo, O Diyos, Ama, ang bawat sisikta ng bawat isa na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan, pagtitibay ng aming mga pananampalataya as we grow and faithfully fruitful to be upon your servant, O God. Make us holy, O God, today, right here, right now, O God. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoong Yesus, na ang bawat salita mo na lalabas sa iyong likod, O Diyos, ay maging pagpapala. Nababaon-baonin namin ito, God, hallelujah, sa aming pag-uwi. Na may kalakasan at daladala ang tagumpay, O Diyos Ama. Lord, we need a breakthrough right now, O God. Breakthrough in every aspect of our life. Financial breakthrough, spiritual breakthrough, physical breakthrough, emotional breakthrough, God, everything, O God. In the name of Jesus. Come on, can we shout in the name of Jesus? Let us claim the coming up. Oh, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At ang naman gawa ng kaaway sa umaga ito, akin pong sinasaway sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bigyan mo kami ng maliwanag na mensahe sa umagang ito. Bless your words, anoint thy servant, and bless your people in the mighty name of Jesus Christ. We pray. Everybody say amen. Once again, malakas pa na palakpak para kay Jesus. Mahaba na ang ating oras. 2 Corinthians chapter 6 beginning from verse 14. And the Bible says, it is a very familiar passage into the story here in what Paul says, or reminders for every believers. The Bible says, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Sinearch ko siya, mga kapatid. Ang word na Belial ay galing sa Hebrew word na Belial, na ang ibig sabihin po ay worthless, wicked, and lawlessness, o walang kabuluhan. Kumbaga, wala pong pagkakasundo ang kabanalan sa kadiliman, o wala pong pagkakasundo si Kristo at ang kapangyarihan ng kasalanan. Parang sinasabi po ni Paul, mga kapatid, na what agreement has Jesus with evil? Or what connection has light with darkness? Dahil hindi po pwedeng magkasama ang liwanag at kadiliman. So, sa madaling salita po, hindi po pwedeng magsabay ang dalawang magkasalungat na espiritu sa isang buhay. And what concord had Christ with Belial? Or what part
hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate. Everybody say separate. Separate. One more time, separate. Separate. And be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. 1 Peter chapter 1, verse 15 and verse 16, one of the very familiar chapter passage here in the Bible. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, sabay-sabay nating sabihin, be ye holy, for I am holy. Pamamagatan ko po ang mensahe ng ating Panginoon na nagsasabi, guard your circle. Guard your circle. Thank you mga kapatid. Please be seated. Hallelujah. Amen. Guard your circle. Church, let me ask you today, napapansin niyo po ba kung gaano po kalakas ang influence ng mga tao na nasa ating kapaligiran? Especially sa internet, sa environment, sa mga kapitbahay natin, sa lahat po ng ating napapaligiran sa atin. Sa gadgets na meron tayo, napakalakas po ng mga hatak ng mga bagay na yan. Marahil kung hindi po napapansin natin, araw-araw na pala tayong napupunlaan, araw-araw na po pala tayong na-e-enjekan na mga worldly things, na mga worldly pleasure. Sa amin doon sa Airspeed, mga kapatid, ang mga bata doon, kahit liit lang ni Elias, alam ni Ate Minda yan, kailalakas mag-mura. Bakit? Dahil po sa impluensya ng mga kalaro, sa impluensya ng mga barkada. Biruin nyo, ganun kaya kabata pa lang 2 years old, 2.5 years old, natututo ng magmura dahil po sa kanyang kapaligiran. Kayo ba mga parents, gusto nyo ba ganyang kaedad pa lang yung anak nyo, malakas na kung makasagot? Kung ako na tatay, tapos ganyan makasagot si Anya sa akin, babalibag ko yung bata. Hallelujah. Di ba ayaw natin mga kapatid? Tinuruan mo naman. Pero bakit ganun yung asal? Impluensya po ng mga kalaro. Impluensya po ng nakikita niya araw-araw. Amen? Minsan nga ganito pa eh. Sino di-relate dito? Kapag nakakarinig ka ng mga worldly song, hindi mo namamalayan. Pakunti-kunting maliit na boses sa iyong lumalabas sa labi mo, kinakanta mo. Sigaw mo, sangin, bigat magsilbi. Tapos yung paa mo umiindak na rin mga kapatid, hallelujah. Bisa napapagano ka, hallelujah, napapagano ka. Napaghahalo mo na yung kadiliman at kaliwanagan sa buhay mo. Di ba mga kapatid? Minsan, di ba, napapakanta ka ng mga worldly things, hallelujah, na hindi mo namamalayan. Hallelujah! At kung titignan mo talaga mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, samut-sari pong mga basura ang mundo na pwede pong makita, pwede pong mapakinggan, pwede pong tularan, pwede pong gayahin o sundin. Minsan kahit gusto mo namang magbago na, nahahatak ka pa rin ng environment sa kapaligiran mo. Bakit? Malakas po yan. Kung ang mga kaibigan mo, puro reklamo, maya-maya, ganun ka na rin. Kung ang kapaligiran mo ay mahilig mag-chismis, ganun ka na rin maya-maya. Kung ang kapaligiran mo ay puro negative, kung mag-isip palagi, ganyan ka na rin mamaya. Kung dito sa loob ng church, tumitigit ka sa malakas manilisod, maya ganun ka na rin.
Kundi kaya, dumikit ka sa mga kapatiran na mahilig mag-criticize, kahinaan ng leaders, kahinaan ng pastor, kakapusan ng music team, kahinaan ng impluensya ng bawat department, mga kapatid, makikita mo, nagiging ganun ka na rin. Naging kritisisyo ka na rin. Bakit? Malakas ang impluensya. Sabi ko sa inyo, kahit ang church hindi po exempted sa mga bagay na yan. Everybody say amen. Amen. Hindi dahil masama kang tao, hindi dahil wala kang faith, kundi dahil malakas po ang impluensya ng mundong ito. Kaya napakaganda ang sabi at paalala ni Pablo, do not unequally yoke together with unbelievers. Ang ibig sabihin pala ng yoke, sinerch ko siya mga kapatid, para po pala siyang dalawang baka na pinagtali sa isang kahoy. Pakita mo yung picture. Ganyan po ang yoke. Dalawang baka na merong parang maliit na kahoy na magdidikit sa kanilang dalawa. Para kung sakali yung isang baka o isang hayop, pag nagmumove siya pa forward doon, yung isa ganoon din ang kanyang ruta. Hello? Yeah. Kapag nakayok sila, pareho sila ng direksyon. Pareho sila ng lakad. Sabay silang hihila. Pero isipin mo ito, kapatid. Kung magkaiba ang lakas at ugali ng hayop, mahihirapan po silang gumalaw. Hello? Mahihirapan silang gumalaw at hindi magiging maayos ang kanilang pagtatrabaho, ang kanilang pag-aararo. Paano kung isa malakas at yung isa mahina? I am talking a spiritual things. Paano kung yung prayer partner mo? Paano kung yung partner mo? Paano yung karelasyon mo? Mahina pananampalataya. Ikaw gusto mo magsimba, yung isa, tulog na lang muna ako. Hindi muna ako magsimba. O marahil meron kang kasintahan sa outside from the church. Ikaw, gusto mo magsimba pero siya, ayoko magsimba. Bahala ka dyan. Parang ganyan mga kapatid, oh. Ikaw, go ka magtrabaho. Yung isa, inaantok pa ako. Yung isa, nagsasabi, tara, trabaho tayo. Yung isa, mamaya na lang muna, busy pa ako. Mauna ka na sa church, habol na lang ako. Mga kapatid, mga ganyang ugali, basagin na natin yan. Mauna ka na sa church. Ikaw na tatay, gather mo ang pamilya mo. Sabay-sabay kayo, buong pamilya, magsimba kayo. Hindi yung ikaw na tatay, ikaw pa nahuli magsimba. Sige na, magsimba na kayo. Ano kasi tutularan ka ng mga magulang mo? Di ba para wala? Amen? May tanong ako. Sa mag-asawa ba dito, pareho po ba kayo ng batas sa loob ng bahay? Hello? Baka ang anak mo nagpapaalam kay mama at hindi kay papa. Bakit? Stricto kasi si papa, si mama pumapayag. Sabihin ko sa inyo, sa mag-asawa, magiging struggle po kayo sa pagpapalaki ng inyong mga anak pag hindi kayo parehas ng stand sa loob ng bahay. Pag sinabi ni mama, pag sinabi ni, o di kaya pag sinabi ni papa na bawal, bawal ka na rin dapat. Pag sinabi ni papa, bawal, ayoko, hindi ka pwedeng sumali dyan. Ganun din dapat si mama. Isa lang dapat kayo ng standard. Isa lang dapat kayo ng prinsipyo. Hindi dapat nagkakaganito kayo. Kaya minsan ang ending, yung anak mo na i-spoil sa'yo dahil ikaw pumapayag. Yung partner mo, hindi. Alam niyo kung ano ang matututunan ng bata? Pag ganyan kayo mag-asawa, hahanapin nila kung sino ang madaling kausapin. Ang prinsipyo ng being not unequally yoked together, kapag magkaiba ang values ng dalawang taong magkasama, darating po ang panahon na maghihilaan sila ng direksyon sa buhay.
Halimbawa sa marriage, ang isa gustong magsimba, ang isa ayaw. Ano desisyon ng anak? Ay, dito na lang ako, mas maganda, nakahiga lang. Pero ikaw na nanay, gusto mong magsimba. Yung tatay gusto pa doon, nakahilata sa couch. Nakahilata pa sa higaan. Ano magiging desisyon ng mga anak? Malakas kayang impluwensya ng mga tatay sa loob ng tahanan. Nakinig kayo. Yung isa, bakasyon muna tayo. Yung isa naman, gusto umattend ng gawain. Pag ganyan, magiging struggle po ang bawat desisyon nyo. Ganon din naman sa kabilang banda. Makinig kayo. Huwag kang pumasok sa isang relasyon sa taong hindi kayo pareho ng pananampalataya. Magkakaproblema kayang people. Sasabihin ko sa'yo, magkakaproblema ka. Dahil magkaiba kayo ng direksyon sa buhay eh. Magkaiba kayo ng paniniwala. Magkaiba kayo ng prinsipyo. Magkaiba kayo ng pinaglilingkuran. Magkaiba kayo ng ginagawa. Paano yan? Pentecostal ka, siya JW. Ano yung JW? Jehovah's Witness. Magkakagulo kayo niyan. Paano yan? Pentecostal ka, Matthew. Siya, INC. Paano yan? O paano yan, Carl? O Kirby, Pentecostal ka. Siya, JIL. O, paano yan? Malabo yan. Hindi kayo magkakasundo niyan. Di ba? What Prophet Amos told us, Amos chapter 3 verse 3, can two people walk together without agreeing their direction? Hello? Kapag ang buhay mo gusto mong sumunod sa Diyos, pero ang mga taong malapit sa'yo, hila ka ng hila sa opposite direction, mahihirapan ka pong lumakad sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Ito gusto ng Panginoon na disenyo sa'yo, pero ikaw, gusto mo dito gusto ko, Lord. Comfort, magandang environment, maganda, malaki ang sahod. Kahit na may pasok sa Sunday, okay lang. Pero ang gusto ng Panginoon, magsimba ka linggo-linggo. Issue pa ba yan ngayon? Matanong lang kayo. Issue pa ba sa atin ngayon, mga kapatid, na sa bawat papasok sa trabaho o maghahanap ng trabaho, are we considering Sunday is a rest day for us? Or pwedeng magtrabaho na lang? Open ako ng negosyo? Open ako ng business? Sayang, ganda ng offer. Malaki ang sahod kapag linggo. Kino-consider pa ba natin yung mga bagay na yun? Well, ang kalooban ng ating Panginoon, napakaliwanag. Magsimba ka linggo-linggo. Pero ang offer ng kaaway sa atin, ng environment ng pagkapaligiran natin, mga kapatid, pasok ka na Sunday, maganda. Maganda ang kitaan. Issue pa ba sa atin yan? Kino-consider pa ba natin? Kayo po ang makakasagot. Palakpakan po natin si Jesus. Alam niyo, mga young people, sabihin ko po sa inyo, baluktot po na paliwanag sa akin yung sasabihin nyo ng pastor, dadalhin ko yan sa church. Baluktot po sa akin. Paumanhin, pero hindi ko tanggap sa akin yan. Pastor, i-convert ko naman. Paumanhin, hindi po, baluktot po para sa akin yan. Marami na pong nangyari yan dito. Pakunti-kunting dinala sa church. Oo, saya-saya mo, nakikita mo, pumapalakpak na siya. Yes, lang, huhubugin ko to. Oo, rin ako sa'yo, Brad. Pero katagalan, sila ang nahatak na dala. Oh. Sabihin ko sa inyo, mga inborn pang mga Kristiyano yun, sila pa ang mga nahatak. Ngayon, ano na? Full-time backslider na. Gusto nyo ba ganun pa mangyari sa inyo, young people? O anong gusto nyo mangyari? Gagayahin ko yung pastor, iba ang kalooban ng Panginoon sa akin. Baluktot na ang paliwanag sa akin yan, Brad. Ngayon pala, alamin mo na ang kalooban ng ating Panginoon. Ang pakikipagpumasok sa relasyon, hindi lang puro kilig yan.
Hindi porkit kinikilig ka, kalooban na ng ating Panginoon yan. Suriin mong maigi. Baka binubola ka lang yan. Baka niloloko ka lang yan. Magaling lang sa una, pero pag nakuha na yung oo mo, wala na. Diba? Kaya kung sino pa man mga young people ang may karelasyon na hindi mananampalataya sa labas, mag-isip-isip ka na kapatid. Huwag mo nang hintayin na paluin ka pa ng Diyos sa katigasan ng ulo mo. Hindi ko alam kung bakit sinasabi ko mga bagay na ito. But this is the word of the Lord. Sabi ko sa inyo, baka yan pa ang ika-impyerno nyo. Sabihin mo sa katabi mo, Brad, mahilig sa impyerno. Alam niyo mga young people, kaya yan po yung dahilan kung bakit pinagbabawalan po kayo. Mahigit po ang paalala ng Diyos sa atin dyan, dahil katumbas po yan sa kaligtasan mo kapag nawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Pati ang dinala mo, pati yan ang akay-akay mo, sisingilin yan sa kamay mo. Sinabi kahapon sa evangelism seminar, kung gaano kahalaga ang isang kaluluwa. Gaano po kahalaga ang isang kaluluwa? Walang halaga sa mundo ang makakatumbas sa isang kaluluwa. Precious pala tayo sa harapan ng ating Panginoon eh. Hindi kayang katumbasan ng salapi o pera ng mundong ito ang presyo, ang halaga ng isang kaluluwa, mga kapatid. Kaya ganda-gandahan mo, ayusin mo ang paglilingkod mo sa ating Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos, sineseryoso at hindi binibiro-biro. Priceless po yan. Palakpahan po natin si Jesus. Faithful ba kayo sa Panginoon? Faithful po ba kayo sa Panginoon? Parang hinang ng amen. Faithful ba kayo sa Panginoon? Ganito nga kayo. Ganito nga kayo. Sige, ganito po kayo. Kung faithful kayo sa Panginoon at marunong kayo sumunod, ganito po kayo, gayahin niyo ako ha. Ilagay niyo nga sa baba niyo. Oh, ba't dito nakasunod yung iba? Ilagay niyo sa baba. Yung iba dito naglagay. Oh, marami hindi sumusunod sila. Number one, your connections shape your direction. Mga kapatid, hindi lang talento ang humuhubog sa buhay natin. Madalas ang mga relasyon natin ang humuhubog sa direction natin. Ang tanong ngayon, sino ba ang mga malakas ang impluwensya sa buhay natin? Kaibigan mo, karelasyon mo, ka-churchmate mo, barkada mo, partner mo. May mga tao na kapag kasama mo sila, lumalakas yung faith mo. Pero meron din mga tao na kapag kasama mo sila, humihina ka. Napapalayo ka sa church. Nai-stagnant yung potential mo dahil nawawalan ka ng gana dahil sila lagi ang kasama mo. Nagiging normal ang kasalanan na sa'yo dahil kasama mo yung grupo na yan. Kung ako sa'yo kapatid, makinig kayo. Doon po kayo humanay sa mga Kristiyano kung saan alam mong lalakas ka. Kung doon ka titibay. Alamin mo yung direksyon. Alamin mo yung lugar. Doon ka dumikit sa mga taong lalakas ka spiritually. Tingnan mo kapatid, kapag nandun ka sa mga taong walang alam kundi kahinaan ng church, kahinaan ng leaders, kahinaan ni Pastor Judah, kapalpakan ng isang department, sablay yung music kanina. Papapasabi ka, maya-maya, ano? Sablay. Dapat ako nandyan eh. Di marunong yung nagbe-bass eh. Alam niyo, pag sa mga taong ganyan ka palagi nakadikit, yung bang dati naman
excited ka pag nagsisimba. Pero ngayon parang nawawala na yung excitement mo. Yung pag dati, ang saya-saya mong tumangkap, lahat kinakamayan mo, pinipika mo pa ka eh. Pero nung sumama ka sa mga taong yan, nung wala pa sila, pero dahil sa impluensya ng mga taong yan, unti-unti ka nang nahahawa ng kanilang pananaw. Kaya nangyayari, hindi ka na ganun ka-passionate tulad ng dati. Hindi ka na kasing supportive kesa dati. Hindi ka na kasing supportive sa gawain ng Diyos. Hindi tulad ng dati. Ngayon, ito na lang ang ibibigay ko sa Panginoon. Ito lang ang kaya ko, Lord. Pero dati, halos lahat, nandito ka sa church na makita ka. Nandito ka sa church, dito ka lagi natutulog. Dito lagi ang buhay, ang ruta ng buhay mo. Pero tila baga mga kapatid, parang nawawala at namamatay na yung eagerness mo, yung passionate mo, yung init mo sa gawain ng Panginoon, namamatay na pakunti-kunti. Dahil yan sa mga taong impluwensya sa kapaligiran mo. Mga kapatid, ganyan po gumagawa at gumagalaw ang influence. Hindi ito biglaan, pakunti-kunti po yan. Ibig sabihin, mag-ingat ka kung kanino ka nakakabit. Kung kanino ka nakayok. The Bible says, for my yoke is light. Magaan ang aking pamatok. Pasanin nyo. Minsan pilit tayo, gusto natin sa barkada tayo nakikipamatok. Sa maling relasyon tayo nakikipamatok. Pero ang offer ng Panginoon, my burden is light. Take my yoke upon me and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. Hindi pa ba tayo matuto doon? Na ang Diyos ay enough na kesa sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay ahead sa yaman mo. Ang Diyos ay ahead sa karelasyon mo. Ang Diyos ay ahead sa lahat ng bagay sa mundong ito. Paul warned us again. Do not be deceived. Bad company corrupts good character. Alakpan natin si Jesus. Bad company corrupts good character. Pag ikaw ganito ka lagi, pag dumikit ka, halimbawa na lang to ikaw malakas ka manisod, brother. Pero ang leading ng Panginoon sa akin, si Brother Roger, gusto niya, dito kay Brother Roger, lalakas ka dito. Pero ikaw, lagi mo sinasabi, wala, pangit naman. Pangit ng speaker, lahat. Pangit ng nagtuturo. Hindi maganda yung sinasabi. Magiging ganun ako eh. Lalo na pag wala na akong prayer life. Pag wala na akong reading Bible, madali ako ma-influensyahan po nun. Di ba? Hanggang sa iyaan ako ni Brother Albert, coffee tayo sa Coffee Project. Pag-usapan natin si Brother Roger. No, yun. Sisimula mong itadown yung tao. Diba? Na kung susubahin mga kapatid ninyo, lahat naman tayo imperfect na tao eh. Lahat tayo may pagkukulang sa Panginoon. Minsan may mga taong, kung sino pa mga gusto natin pag-usapan, lubog na nga sa problema, nilubog mo pa dahil sa, alam niyo kung itong dila na to, nakakapatay ito eh. Ano sabi ni James? Matindi ang dila, nakakalaso nito, na kahit ang buong kagubatan kayang sunugin sa pamamagitan ng iyong dila. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. At aking sinasaway sa umagang ito, sa pangalan ng ating Panginoon, pwede ba sa loob ng iglesyang ito, huwag tayong manira. How can you love God if you hate your brother? How can you love Jesus if you hate your brothers? Na nakikita at nakakasama mo, nakakasalumuha mo araw-araw, tapos linggo nakataas ka ng kamay, sasabihin mo, I love you, Jesus. Puwet! Hindi totoo yan. Ang ganda ng iniwan ng sabi ng Biblia.
How can you love God? How can you love Christ? If you hate your brothers, na nakaka-fellowship mo araw-araw, nakakasama mo sa midweek, minsan nakakatabi mo pa sa church, kasangga mo yan. Minsan ganyan tayo eh. Kung sino pa yung may mga issue sa church, pansinin nyo, yan pa ang ating pinag-uusapan. And may I reward and may I warn you, church. Come on. May problema na nga yung tao. Pahihinain mo pa sa ibang kwento ng ibang tao. Yun na nga yung sinasabi ko eh. Lubog na nga yung tao sa problema, nilulubog mo pa sa kwento ng iba. Nagpapakalat ka ng mga maling kwento ng chismis. Diyan nagsisimula ang impluensya ng ibang tao eh. Na kahit ang church hindi exempted po. Lahat tayo minsan nai-impluensya ng mundo. Aminin natin yan. Minsan ang lakas po at minsan nananakaw yung prayer time natin. Nananakaw yung oras sa pagbabasa natin ng ating Bible. Nai-impluensyahan po tayo ng mundo. Kung hindi kayo mag-iingat, itong cellphone, itong iPad, yan ang ikasisira natin. Yan pa, worst thing, yan pa ang kaiimpyerno natin. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka, Brad. Mag-ingat ka, sis. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung gising pa. Umihikab na eh. May nakita ko umihikab eh. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, hindi po sinabi ng Panginoon na hate the world. But in fact, hindi rin sinabi ni Jesus na iwasan lahat ng unbelievers. Pero ang totoo mga kapatid, Jesus Himself ate with the sinners. Nakikain pa nga ang Panginoon kasama ang mga tao makasalanan, ang mga maniningil ng buwis eh. Pero ang sinasabi ng Diyos, makinig po kayo, huwag mong hayaan na sila ang magdikta ng direksyon mo sa buhay, ng iyong buhay. Kundi hayaan mo ang Diyos pa rin ang maging driver ng ating mga buhay. Sino driver ng buhay mo? Sino driver ng buhay mo? Misis mo? Asawa mo? Hindi yan. Ang Panginoon ang driver ng ating buhay. Palakpakan natin si Jesus. May mga mag-asawa ba dito nag-aaway sa pera? Pastor, normal yan. Normal yan, Pastor. Walang pag-aawayan. Pero yung, siguro, ito, correct me if I'm wrong. Yung pera pag-aawayan. Bakit naman siguro kung minuminuto, oras-oras, away kayo pera? Dapat may klaro kayo dyan. Kung ito ang sabi ng asawa mo, sundin mo. Minsan ganito lang yun eh, sa mag-partner mga kapatid. Sinabi ko na ito dati, kung ang isa ay mainit, yung isa ay malamig. Kung si tatay ay mainit, si nanay ay Super. mas mainit. Pero kung naman si nanay ang mainit, kasi sabi ng teacher namin sa Bible school yan. Narinig niyo na sinabi ko ulit. Sabihin ko ulit. Sabi sa Bible school, ang babae po o ang lalaki, 1,000 words lang yan per day. Ang babae po, 10,000 words per day po yan. So kung asawa mo ay mainit, ratatatatat yan, ikaw na lalaki, lambingin mo, alamigin mo yung asawa. Ganun lang naman yan mga. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pangalawa, light and darkness cannot mix. Sabi sa verse, what fellowship has light with darkness? Patanong po yan. Church, may napansin ba kayo? Kapag binuksan mo ang ilaw sa madilim na kwarto, nawawala ang dilim, di ba? Pag nag-on ka ng light. Pero kapag pinatay mo ang ilaw, buwabalik ang dilim. Ibig sabihin, light changes the environment. Pero kapag ang Kristiyano ang palaging nako-compromise, baliktarin natin, ang nangyayari, hindi na siya
ilaw. Nagiging part na siya ng kadiliman. Marami po mga believers today ang hindi na po naging stand out. Kung pareho na ang lifestyle natin sa mundo, kung pareho na ang values natin sa mundo, at kung pareho na ang priorities natin sa mundo, paano pa makikita ng mundo ang liwanag ng Diyos sa atin? The Bible says, Matthew chapter 5 verse 4, if I'm not mistaken, 5:14, you are the light of the world. Kanta yun, di ba, ng pambata? Hindi tayo tinawag ng Diyos para makisabay sa mundo. Tinawag tayo ng Panginoon para maging ilaw sa mundo. James chapter 4 verse 4, friendship with the world is enmity with God. Nakatatandaan nyo yan mga kapatid, ikaw ay ilaw ng sanlibutan ito. At hindi po pwedeng makipagkaibigan. Ang tinutukoy po dito ni Apostle James, yung pakikipagkaibigan na parehas na kayo ng ginagawa. Hindi po masama makipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya. Yan nga ginagawa natin para to win more souls. Pero kung gagayahin mo yung ginagawa na nila, naglalasing ka na, naninigarilyo ka na rin, nambababae ka na rin, nagdadrugs ka na rin, yun po ang mali. Yan po ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan at ayaw po ng ating Panginoon yan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Number 3, separation is not isolation. Ito po ang minsan madalas na misunderstanding ng mga tao. Kapag sinasabi ng Diyos na be separate, akala ng iba, wala ka ng kaibigan, hindi ka na makikipag-socialize, magiging weirdo ka na sa lahat ng bagay, ilalayo mo na, isa-separate mo na ang sarili mo. Hindi po yun ang ibig sabihin doon. Ang sinasabi ng ating Panginoon na be ye separate, hindi mo po hinahayaan na ang mundo ang magdikta kung paano ka mamumuhay. Hello? Ay, ganyan ito sasabihin ko. You can still love people without copying their lifestyle. Is it possible? You can still love people. Mahal ko ang aking kapitbahay, pero hindi ko gagayahin ang lifestyle ng mga taong yan. Yes! Mahal natin ang mga kaluluwa. Burden natin yan. Pinagkaloob at mission ng ating Panginoon yan sa atin. Pero pwede naman pong hindi ma-compromise ang pagiging Kristiyano po natin without copying their lifestyle. Posible ba yan? Posible po. Pangalawa, you can be kind without compromising your conviction. Hello? Hindi ka maging mabait na hindi po nako-compromise yung conviction natin. Yung paniniwala talaga natin sa ating Panginoon. Ako. Wala, one God talaga ako. Hindi. Pwede pong mangyari yan at posible. You can reach the world without becoming like the world. Is it possible? Possible. It's a matter of our faith. Katapatan sa Panginoon ang mga usapin sa mga bagay na ito, mga kapatid. Pang-apat, you can listen to them without agreeing with what is wrong. Pwede mong pakinggan ang mga unbeliever nang hindi ka sumasang-ayon sa mga maling gawain nila. Yes, nakikinig tayo sa kanila. Minsan nakikinig tayo sa kwento nila. Nakikihalubilo rin tayo sa kanila. Nakakasalamuhan natin sila araw-araw. Pero hindi ako agree sa mga ginagawa nila na mga mali. Yan yung sinasabi ng Panginoon, be not unequally yoked together with unbelievers. Paano ba makikita, church, ang pagkakaiba natin sa sanlibutan? Ano? Paano ba makikita? Kailangan natin ng Holy Ghost. Kailangan natin ng Espiritu ng ating Panginoon. Yan po kasi magbabago ng buhay natin.
Kaya sa mga wala pang Holy Ghost, naisin po ninyo na magkaroon kayo at makatanggap ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Ang ating pong mga kapatiran sa loob ng minimum, nandito na sila. Di ba kayo masaya, mga? Na nandito sila. Halos parang silang plaka na ilang beses na namin napakinggan ang mga testimony nila. Pero every time na pag naririnig natin muli, nare-recall natin na ang Diyos ay tapat at mabuti sa buhay. Bakit? Ang Diyos ang may kakayanang magbago ng buhay. Ang pangit ng buhay natin dati. Patapon! Sabi nga ng kwento ni Kuya Joel, asawa ni Ate Alona, dalawa lang, patutunguhan ang buhay ko, Pastor, nung hindi pa ako naglilingkod sa Panginoon. Ano lang yun, sir? Kulungan at sementeryo. Pero ang Diyos, hindi natin alam. Nag-aayos ng buhay. Nagbabago ng buhay. Tingnan mo ngayon, nagpapatuloy sa Panginoon. Nakataas ang kamay. Nagpapasalamat, Lord, thank you for giving me another chance. Aayusin ko na ang aking buhay. Sabi sa post sa Facebook, ang mga tao sa impyerno, kahit isang pagkakataon lang, humingi ng patawad sa kanilang kasalanan, okay na sa kanila. Pero yung mga tao sa mundo ngayon, we are, nagsasayang tayo ng mga bilyong-bilyong pagkakataon na makalapit sa Panginoon. Marirealize ng tao yan pag nandun na sila. Marirealize na pag nandun na wala ng chance ang magbago. Wala na yun eh. No turning back eh. Doon ka na forever. Pero tayo mga kapatid, nandito tayo ngayon. Salamat kay Jesus. Lord, habang may grace, para sa grace pa tayo mga kapatid, may chance pang magbago, may pag-asa pa kapatid, meron pang pagkakataon na makapagsisi. Mga kapatid, meron pang pagkakataon tayo para ayusin, i-reforma ang ating mga buhay. Nagkasala ka ngayon, pwede ka bang humingi ng tawad? Pero yung mga tao sa impyerno ngayon, wala nang pagkakataon yan. Kahit sa huling pagkakataon, makahingi lang sila ng tawad sa kanilang pagkakasala. But I am sorry to say this, it is too late. Pero ang mga tao sa mundo, ang salibutan, nagsasayang ng milyon-milyon, libo-libong pagkakataon. Nandun sa kalayawan. Nandun sa mga makamundong bagay. Pakikipamatok dito sa same-sex gender, pagda-drugs dito, lahat makamundo. Pang-anim o pang-lima, you can show grace without approving sin. Yes, we can still show grace to the others. Na hindi ka approve sa ginagawa nila, kasalanan. Amen? Amen. Kaya pa rin nating mahalin ang mga kaluluwa. Kaya pa ba nating mahalin ang mga kaluluwa? Ha? Alam niyo mga kapatid, ito po isa sa mga pumukaw. Kahit wag niyo na maalala lahat ng preaching ko, maalala niyo lang itong sasabihin ko. Makinig po kayo. Ang isa po sa pinakamabigat pagdating po sa evangelism, sa pag-aakay ng kaluluwa, takot po ang tao sa responsibilidad. Takot po ang mga tao sa loob ng church sa responsibility. Mga kapatid, may I remind every one of you again, this is our assignment to win more souls. Baka nakakalimutan natin yan. Kung tayo makontento na tayo lang. Minsan kasi naging complacent na tayo na attend ng midweek, attend ng prayer fasting, attend ng overnight, attend ng cottage prayer, attend ng Sunday service. Naging complacent na tayo at routine na natin yung weekly. But how about our assignment? We tend to neglect and we forget our assignment, our responsibility for the souls. Ang tanong, may nagtanong doon,
Pastor, may impyerno po ba kapag walang akay? Walang sinabi ang Bible na gano'n. But we are commanded by the Lord na go ye therefore. Oh. Humayo tayo. Ano sinabi ang Bible na gano'n? May impyerno ka. Pero meron pong sinabi ang Panginoon na humayo tayo. Naintindihan niyo po ba yun? Amen. Takot po ang tao sa loob ng church sa responsibilidad. Bakit? Tandaan niyo mga kapatid, mahal po ang isang kaluluwa. Kung titignan niyo, sa lahat po ng sumasama sa evangelism, hindi po madali ang humayo. Amen. It takes effort. It takes time. It takes courage, mga kapatid, para humayo. Tapos makarinig ka sa mga kritiko ng ibang tao, ay, walang bunga yan. Sakit yun sa mga humahayo. Hindi lamang po ilan lang ang may trabaho dito. Lahat tayo dito kinumisyon ng ating Panginoon. Yes. Baka nakakalimutan natin yan. Let us do our assignment, our job to win more souls. Ulitin ko, huwag tayo makapati na tayo lang. Yes. We should be responsible for the soul. Sabi nga nila, ilang beses natin napapakinggan ito. Sorry lumalayo ako sa topic ko. But, mas gusto ko marinig niyo po ito. Ilang beses natin narinig sa mga conference, mga kapatid, na kahit isang kaluluwa lang sa buong taon, alagaan mo. Ewan ko lang kung ang church na ito hindi magdoble sa dami. Ganun yun. Alagaan lang natin kahit isang kaluluwa sa isang. Kahit nga lang, kahit sa loob ng 2 taon, alagaan mo eh. I-rooted mo, sabihan mo, paalalahan mo palagi. Ewan ko lang kung hindi dumami ito. Ganun yun mga kapatid. Hindi po pwedeng ilan lang ang nagtatrabaho. Lahat dapat tayo nagtatrabaho. Hello? Tahimik ka. Mga ganitong katahimikan na nabibingi ako mga kapatid. I hope mga kapatid ang mga salita ng ating Panginoon na nangusap dito sa atin. Hallelujah! Bigyan ko ng isang example. Si Daniel. Alam natin si Daniel. Dinala siya sa Babylon kasama si Shadrach, Meshach, Abednego. Yan ang kanilang Babylonian thieves. Ano ba pangalan nila? Belteshazzar, Mishael, ano ba pangalan nila? Azariah at hindi. Babylon name na nila yun Azariah, Mishael at Arjemson. Now, ang paligid po nila ay may mga idol worship, pagan culture, immoral practices, samba sa Diyos-Diyosan, changing identity, royal food and wine, Babylonian education. Kaya yan ang mga gusto ng mga Babylonian Kinuha sila for 70 years, captive for 70 years, bata pa lang. Kinuha na, tititrain na nila yan. Para pagbata pa lang, salpakan nila ng Babylonian education, paglaki nila, makalimutan nila yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Meron pa dyan mga magicians, astrologers, Chaldeans, pero sabi ng Bible, Daniel had a purpose in his heart not to defile himself. Narimay sa kanya ang salita ng Diyos, touch not the unclean things, sabi ni Prophet Isaiah. Tignan nyo, hindi siya nag-compromise, hindi siya nakisabay, hindi siya nag-adjust sa kasalanan. At dahil doon, ginamit pa siya ng ating Panginoon ng may makapangyarihan. Hanggang sa lions din, tignan mo, kinagat ba siya ng mga leon? Hindi. Kasama niya ang ating Panginoon. Hindi hinayaan ni Daniel na siya ang maimpluwensya ng kanyang paligid. Siya po ang nagbigay impluwensya sa mga taong nasa kanyang kapaligiran. Why? Every morning, he opened his window and prayed, kneel to God. Nakaharap sa Jerusalem. Sinilip yun ng 2 princesses
Nakita yung kanyang pananalag. Ano mo sabi ng Bible? Walang makitang kasalanan kay Daniel. Walang kahit isa. Kaya ang sinilip, yung kanyang pananalangin. Gawa tayo ng kasunduan, bawal sumamba sa kanilang Diyos. May kasalanan na si Daniel. Pero hinayaan ba siya ng ating Panginoon? Pinabayaan siya? Hindi po siya pinabayaan. Isama at isukbit natin ang ating Panginoon. Young people, kapag sa eskwelahan, ipakilala mo na Pentecostal ka. Ipakilala mo na meron kang Diyos. Sa trabaho, mga magulang, ipakilala natin na meron tayong isang Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! Church, tanungin natin ang ating sarili ngayon. May mga relasyon ba sa buhay ko na humihila sa akin? Palayo sa Diyos. May mga connection ba na sumisira sa spiritual life ko? Nagpapahina ng aking pananampalataya? Nagpapalayo sa aking calling? Minsan ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ng Kristiyano ay hindi ang umiwas sa kasalanan. Hindi yan po ang pinakamahirap na desisyon na umiwas sa kasalanan. Ano po? Kundi ang umiwas sa mga taong nagtutulak sa atin sa kasalanan. Church, if a relationship pulls you away from God, it is not a blessing. It is a burden. Kung yung relasyon na meron ka ngayon, it pulls you away from God, it is not a blessing. It's a burden! Pabigat yan! Kung yung meron ka ngayon, nagpapaluyo yan sa presensya mo sa Panginoon, sa presensya ng Diyos, it is not a blessing. Hindi pagpapala sa yan. Baka curse pa yan. It's a burden. Tanong, ang relasyon ba na meron ako ngayon ay nagpapalapit sa akin sa Diyos o unti-unti akong inilalayo sa Kanya? Kung ang isang relasyon po, mga kapatid, ay nagiging dahilan ng compromise, ng guilt, ng spiritual distance, hindi po yan blessing, kapatid. Kahit gaano pa ito kaganda sa panlabas, kung yung loob ay bulok, hindi po yan magiging pagpapala sa atin. Everybody shout, clap your hands. Clap your hands. Practical application, there are 3 things that I would say bago ko tapusin ito. Number 1, evaluate your circle. Evaluate mo yung circle mo. Sino ang may pinakamalaking influence sa buhay mo ngayon? Tanungin mo na lang sarili mo, sa isip mo. Sino ba? Isipin mo ngayon, sino ba ang may pinakamalaking influensya sa buhay ko ngayon? Trabaho ko kaya? Asawa ko ba? Anak ko ba? O pera ko ba? Church ba? Pamilya mo ba? Si pastor ba? Classmate mo ba? Barkada mo ba? O workmates mo ba? Sino ba ang may pinakamalaking impluwensya sa buhay mo? Church, evaluate your circle. Yan ang poprotektahan mo ngayong umagang ito. Evaluate natin yung circle. Pangalawa, protect your convictions. Huwag mong ipagpalit ang calling mo para lang makisama. Hindi lahat po ng panahon dapat tayo sa uso. Hello? Young people, hindi lahat ng panahon dapat nakikiuso tayo, nakikibagay tayo. Hindi lahat ng panahon dapat in ka dyan. Kung yung mga classmate mo, hoy, bago silang trending na bagong sayaw, gusto ko na ipakita yung bagong sayaw. Yung mga nagti-TikTok ba dito na sumasayaw? Mahilig kayong sumayaw sa TikTok? Hindi maganda yan. At hindi lahat ng panahon in tayo sa mga uso. Sa mga salibutan, grabe yung mga trending ngayon. O bago ngayon, yung mga AI-generated ngayon na mga kanta. Ba't in ba tayo dyan? O tinan nyo, minsan nyo, aminin nyo, kinakanta nyo rin yan. Alam na alam eh.
Yuhay eh. Pero kaya ata ni Arjun sa'yo. Mamaya bulong nga sa akin. Voice message siya. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, paumain ko, pinapapansin kayo, ganito po ako maglakad ngayon. Tumawa na lang ako, tumawa, nag-gym po ako ngayon. 5 araw na po ako nag-gym. Sige lang, kahit tawanan mo ako. Okay lang, Michael, tawanan mo. Success! Parang binanat ni Coach yung dito ko mga kapatid. Parang sakit. Parang ako, Kuya Michael, nagpapahawa ko kay Kuya Michael. Kuya, tulungan mo, parang matutong pa. Parang ako nabigla mga kapatid. Nung una, nasuka ako, sabi ko. Parang ayoko na. Pero nakita ko sa Facebook yung trending, kailan yung si Kuya Chubbs. Ang laki nun, 156 kilo. Ngayon, 130 na lang siya. Namomotivate ako mga kapatid. Sabi ko, kaya ako magiging 70 kilos na lang. Kailangan talaga maging healthy tayo mga kapatid. Kailangan pa ba natin? Kahapon, naglibre si Brother Arvin. Lahat tupis! Tinanggalan ako ng isang manok, mga kapatid. Tupis na. Lahat may extra rice. Tinanggalan ako ng extra rice. Lahat may coke. Tinanggalan ako ng coke, mga kapatid. Sige, okay lang. Okay lang. Ilan ko, okay lang. Bigat mga kapatid, no? Pag nagda-diet pala, hindi pa na siya. Diet na tayo. Diet. Para lahat ata ng matataba dito. Lahat ng matataba, magsabing hallelujah. Hallelujah! Isa mga kapatid, kapag nakakaramdam ka na lang, hinahapo ka na, nangihina na yung mga tuhod mo. It is a sign. Lapit ka. Turuan kita ng technique. Ano yung mga kapatid? So, binibidyoan ko mga kapatid eh. Tigas na ba? Ba't ang lambot ko? Gusto, pinapagayon ako. Tigas na ba? Lambot pa rin. Sige lang, pagtawanan mo na ako, sir. Nakikita mo. Sir James, ano pa yan? Sakit talaga. Anyway, mga kapatid, ganun talaga ang buhay. Ang buhay ay hindi paurok, paabante. Alam mo, pag dumadagdag pa lang edad natin, ngayon nare-realize ko nga, 30 na ako eh, 31 na. Di ba na pala ang buhay na 30 na, no? Dati yung mga 18 kayo, ang lakas pa eh, Maro, lakas pa eh, extra rice eh. Yung 20 ka, lakas pa konti, pero dumadating yung panahon na parang nagmamild ka na sa kinakain mo. Alam mo, ang templo ng Panginoon pala ito, mga kapatid. Inaalagaan pala ito. Kaya sabi ko, mga kapatid, habang nag-ano ako, nagagano. Tigas na ba? At isa pa rin. Parang walang improvement. Sabi ko, di bali. Pag ganyan pala mga kapatid, hindi lang isang araw pala yun. Takes 1 years para ma-adapt mo yung 6 packs, mga kapatid. Wala ko nangangarap yung mga kapatid, 8 packs lang. Kayo naman talaga. Tara, proceed na tayo. Malapit ako matapos. Number 3, stay connected to godly people. Kailangan natin ng community church na magpapalakas sa ating mga faith. Kaya kung ako sa akin, mga kapatid, tayong lahat, dikit tayo sa mga tao na mga spiritual para naawa ka. Amen? In my conclusion, church, tandaan natin ito, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging popular sa mundong ito.
Tinawag tayo para maging faithful sa Kanya. At minsan ang pagiging faithful sa Diyos ay nangangahulugan ng paglayo sa maling impluensya, pag-iwan ng unhealthy relationships, pagprotekta sa kabanalan na ibinigay ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa huling text na ating binasa, "Come out from among them and be separate, and I will receive you." Ibig sabihin po yan, kapag pinipili po nating sundin ang Diyos, kahit mahirap, kapag pinipili po nating maging iba, kahit hindi ka maintindihan ng mundo, sasabihin ko sa inyo, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Malakas sa palakpak para kay Jesus. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Tatanggapin tayo ng Panginoon. Iingatan tayo ng Diyos at gagamitin tayo ng ating Panginoon. He said, "I will never leave you nor forsake you." In my final reminder, church, shall we all stand? Not everyone who walks with you should lead you. And not every relationship deserves access to your destiny. Church, piliin mo yung mga taong makakabuti sa'yo, makakapagpagaan, makakapagkalakasan, makakadagdag kalakasan sa buhay spiritual mo.